Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagwala nga itong siguting ng norte sa loob mismo ng palasyo. Matapos ngang masobrahan ng pulburon ay talagang nag-iskandalo nga ito sa loob pa mismo ng palasyo at maraming netizen ang tila nakakita at nakakuha pa nga ng mga matibay na ebidensya. Dito nga natin makikita na talagang nakakahiya na nga ang ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo na talagang wala na nga itong pinipiling lugar dahil alam niya na kakampi niya ang matataas na opisyales at talagang madali lamang pagtakpan ang kanilang mga kabalbalan na gawain sa bansang Pilipinas. Tila ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Dahil kung titignan at pag-aaralan nga natin mga kaibigan, ay talagang hindi na nga nararapat itong siguting ng norte na ito para pamamuno sa bansang Pilipinas. Dahil matapos ang kanyang mga katiwalian, ay talagang patuloy pa rin ang pangulimbat ng kaban ng bayan at pagpapakalat ng mga pulburon. Ito nga ang dapat na talagang mawala sa bansa natin na kung titingnan natin ay nag-aabutan na nga sila sa kalye ng mga pinagbabawal na pulburon at hindi nga sila natatakot sa batas ng Pilipinas dahil talagang nababayaran nga lang daw ang mga batas at hindi nga raw sila nahuhuli at ang nahuhuli ay ang mga inosenteng tao. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Senator Bato na siya yung sa kanya nang galing yung tungkol dyan sa pagbasura, no? Ba't putol yung katawan ko dyan? Okay, pagbasura na yung impeachment na yan, nang na makafocus on na yung ating mga kababayan, di ba? Makafocus na tayo sa laban natin sa mga bangag. Dahil ang una talagang, ang problema kasi talaga, etong mga bangag na ito. So ngayon, mga kababayan, tignan natin kung ano yung mga sinasabi dito. Okay. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday admitted that he was behind the Senate resolution seeking to dismiss the impeachment case against, ayan yan. Pero wala silang nilalabas pa na resolution copy, ano? May nilabas na ba sila? Actually, nasa akin yung kopya. Okay, may nag-send sa akin. Ayun ko sino ba ito mga nag-send sa atin. Ito ang resolution. Ito, introduced by senators. Resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Ayan na, media. Ayan na sa akin yung, dito lang malayo. Pwede naman natin siguro tanggalin yung maganda naman yung bahay namin dito. Tanggalin natin tong tanggalin natin yung green screen. Okay, yung background dapat tanggalin natin. Di ba? Ayan, maganda naman yung bahay. Bakit din natin? Ayan, para maipakita ko yung ayan Okay? Yan yung Senate resolution ni Senator Bato. Okay, yan lang muna yung front ang ipapakita natin para bongga. Pero para hindi kayo ma-distract sa bahay, ayan lang muna nating i-blur natin para nakafocus na kayo sa alindog ko. Okay, sa alindog lang muna natin nakafocus or blur natin. Ayan, or maybe we can do this. Okay. Ayan, yan na lang. Ay, hindi, pangit. Putol-putol ako. Okay, blur na lang. Blur na lang para kabog. Okay. Ayan, wala ng green screen. Ano ba gusto niyo may green screen? Wala. So, focus tayo sa bagong bring him. Yes, doon tayo mag-focus. At syempre kapag hindi na natuloy ito, at I'm very positive na mababasura na itong pagigipit nila kay Vice President Inday Sara. Malakas ang aking kutob. Di ba? Na magwawagi si Inday Sara dito dahil ito ay political ang ginagawa sa impeachment. We all know that. Pero gusto kong balikan yung marami kasing mga issue, no? At ano yung masakit sa mata? Ano yung masakit sa mata, Cindy?
Kailan kaya makakauwi si PRRD? Okay. Okay, ito na nga mga palangga. Ito, sa totoo lang, minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano bang ginagawa ko dito sa Dahig? 'Di ba? I miss my apo, I miss my life in LA, but of course I love it here dahil ang dami tayong mga kababayan. Ano bang ginagawa ko dito? Ano, too much brightness. Hindi nga, madilim nga. Oh, madilim nga yung ano natin eh. Madilim yung ating ano. Wala pang akong ligo, wala pang suklay, walang lipstick, wala lahat. Tinatamad ako, nakapajama pa tayo ngayon. Okay, ano bang ginagawa ko dito sa Daig? Ako po ay pumunta dito para hindi ko kailangan magpatunay na pagpayabang tayo. Oo, kailangan nandun sa Daig kasi papakita tayo ng suporta kay sa mga Duterte, magpakitang gilas. No. You know that. I'm here kasi yun yung nararamdaman ko. Not only pala ako nagpunta dito to support PRRD at yung laban natin and to support Spokes Harry Roque dahil si Spokes Harry ay kaibigan ko. Nakilala ko siya. Akala nyo lang, si Spokes Harry, masungit, di ba yung iba, pero napakabait ng tao, down to earth. Dinadamayan ko siya, kanina nga, magkasama kami. Sabi ko, Spokes, magkasama tayo kahit anuman ang mangyari. Okay? It's the same thing na pagdamay ko sa mga Duterte. Ulitin ko, wala pong kumausap sa akin, even before, kahit sa mga bangag, para suportahan ko sila. Ito yung nararamdaman ko, nararamdaman ninyo, lalo na yung mga DDS, Baisog, supporter ng bayan, lahat kayo dito sa Europa at sa iba pang mga bansa. Pero kahapon, yun nga ay in-update tayo ni Vice President ni VP Sara, okay, Inday na lang para mabilis, di ba? Ni Inday, kung ano yung situation ni Pangulong Duterte. Ilan na? March, April, May, June. Magti 3 months na si Pangulong Duterte. At araw-araw, nalulungkot tayo. Nalulungkot ako, syempre, sa nangyayari dahil hindi deserve ng isang Pangulong Duterte na ipadukot o dinukot ng mga bangag na ito. Ngayon, mga palangga, nakita niyo naman si Mayor Baste bilang isang anak, makita mo yung na malungkot talaga yung sa mga mata niya. Siyempre, katatapos niya lang bisitahin yung papa niya, medyo pumayat ng konti. Anong mararamdaman mo bilang isang anak? Ako nga, kung ano-anong iniisip ko eh. Pero ito, chika-chika lang naman, iniikot-ikutan namin ni Spokes yung ICC. Nagjo-joke-joke nga ako eh. Saan kaya natin pwede ilusot si PRRD? Total, kinidnap naman nila. Kunin na lang yun, no? Out of your frustration, your sadness, kasi kung anong nangyari. So lahat ng pwede mong gawin, ng suporta, na ipapakita natin. So ngayon, mga kababayan, kasi alam mo, napakahirap ng sitwasyon, lalo na ni Vice President Inday Sara. Meron kasi kaming, pare-pareho kami, si Harry, ako may common denominator kami. Pareho namin yan, pinag-usapan namin nung nandito siya, 'di ba, kahit nung in the past, yung tungkol sa mga kaso-kaso na yan, dahil nakikita niyo naman, nakikipagsalamuha talaga si Vice President sa mga tao. So, nababanggit mo, lalo na yung nakaraan na, parang ang sabi niya, pareho lang tayong may kaso, pero mas mahirap sa kanya. Kasi, unang-una, Vice President siya, na yung sana makapag-focus siya sa mga ginagawa niyang trabaho para sa taong bayan, di ba? Pero dahil nga ginigipit siya, yung impeachment, tapos yung kailangan pa niyang pumunta dito sa Europa dahil nga syempre kailangan niyang anuhin yung kanyang papa, ipakita yung kanyang dali lang palangga. Ayan. So, ipakita yung support. Makapag-lipstick nga ako para akong dry, mga palangga. Lipstick tayong konti. Ano ba yan? Okay. Ayan, may kulay na ako. So, ngayon, may kulay na. Okay. So, ngayon, mga kababayan, teka lang, may gugurgurin lang akong demonyo ngayong araw na to. Ayan, ginurgur ko na. Okay. So, talagang mga palangga, mafe-feel mo yung sadness bilang isang sumuporta kay Pangulong Duterte na nabigyan tayo ng maalwan
or payapa na kalye, payapa na iskinita sa ating buhay. Dahil ito lahat ay kagagawan ng bangag-bangag na gobyerno. Okay? So dahil ito, medyo nakakalamang na tayo ng konti pagdating dito sa impeachment kay Inday Sara, at I hope talaga ito ay ibasura na. Ibasura na at nang makapag-focus na ang pamilya ng mga Duterte kung ano yung next na gagawin para mapauwi ang Pangulo Duterte o mapalabas sa ICC. Kahapon binanggit ni Inday at ni Spoke Sari Roque yung possible na pwedeng gawin dito sa Dutch government at pwedeng, tama ba? Ito hindi, parang ano lang naman ito na pag-uusapan lang, na I hope ang family ni Vice President ng mga Duterte ay gather ng mga, what do you call it, not ebidensya siguro lawyers, new set of lawyers, not to represent sa ICC case ni Pangulong Duterte, kundi dito sa The Hague, dahil nga yung pagkidnap kay Pangulong Duterte ay illegal. Kumbaga, isi-set aside na muna yung ICC case na pinaharap na binabato nila kay PRRD. So yung way na pwede nating tahakin yung mag-apila dito sa Dutch government, yung pagpakulong nila sa Pangulong Duterte, which is 80 years old na ang ating Pangulo. So I'm praying so hard, sabi ko kay Spoke Sari, can we just use our power, our connection, or lahat ng pwede nating maitulong na makakuha tayo ng mga Dutch lawyers, no? Kasi yung kay Senator tuloy, kay Attorney Kaufman, iba yon, ICC yung case. So sabi ko nga Spokes, kasi kinukulit ko siya. Alam mo naman to, syempre limited lang din naman yung pwede niyang sabihin, dahil baka sabihin may epal-epal siya o pinangungunahan niya yung pamilya. Pero ako, hindi naman ako may epal. Ang sinasabi ko lang, ano ba pwede natin gawin na mapalabas natin ng PRRD? Ano ba dapat na, dahil sinasabi ko sa kanya, kay Spokes, di ba Spokes, sabi mo at nakad sa batas ng Netherlands, yung 8 years old hindi na dapat kinukulong yan. Sabi, can we make a way na ano bang pwedeng ikaso o iapila? Dahil syempre abogado siya, tayo hindi naman. So magtatanong lang tayo. So I hope yan talagang ang tahakin nating landas. Kasi unang-una, yung ICC ay sinanction niya ni Trump ng gobyerno ng Amerika. So yung kanilang mga assets, hindi ka makapasok sa Amerika yung mga yan. And also yung kanilang hindi sila makagamit ng Gmail. Kumbaga, naantala yung mga pagproseso. So the more na nakasanction ang US sa kanila, so maaantala din yung paglilitis kay Pangulong Duterte. So kailangan natin gumawa ng ibang avenue, ibang way para mabilis ang pagpapalaya o pagkuha natin sa pagdukot nila kay Pangulong Duterte. At gusto ko uli manawagan, mga kababayan, na kailangan pa natin pag-igtingin, mag-gather muli tayo ngayong Independence Day, not only here in Europe, but all over the world. Lahat ng Filipino, lahat ng mga world leaders, ipakita natin sa kanila na ang Independence Day na ito ay panawagan na sana mapalaya na mapauwi na ang ating Pangulong Duterte. 80 years old na po ang Pangulo, napaka-tough ang kanyang personality, matalino, tough, punong-puno siya ng yung karakter ng buhay ni Pangulong Duterte. Tapos ikulong mo doon, dukutin mo, mag-iiba talaga ang magiging situation or feelings ni PRRD sa loob. Diba? Tinanong natin yan kung paano ba nagme-meeting si Inday Sara at si PRRD. So sinasabi ni Inday doon sa interview na merong designated areas na kung saan doon sila nag-uusap. Hindi rin sila makapag-usap ng husto freely kasi recorded. So wala kang freedom Tinanggal nila lahat ng freedom. Even privacy wala na. Freedom para kay Pangulong Duterte. Binaboy talaga nila. So kaya nandito kami. Hindi tayo para magbida-bidaan dahil hindi po tayo bida dito.
At gusto ko lang sabihin sa inyo na alam ko maraming gumagamit sa pangalang Duterte. Alright? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi lang ni ganito ni ganyan. Maniwala kayo sa pamilya. When I say pamilya, blood-related. Alright? Kasi marami talagang gumagamit sa pangalan ng mga Duterte. Yung iba, pinagkikitaan, nangi-scam and everything. So ngayon, mga kabalangga, kung ganyan, may mga taong gumagawa niyan, whether sa Amerika, sa Europa, maaga pa lang suplain na natin sila. Hindi po pwede na sila ang sisira sa laban at hindi po pwede na sila ang sisira sa ibang mga supporters na masama ang loob dahil sila ay pinakitaan ng kabastusan. Kami dito, yung mga kasama ko na nag-travel mula sa Los Angeles, wala pong nag-utos sa amin na magpunta dito. Hindi kami inutusan ng mga Duterte. Okay? Pero yun ay kusa namin at hindi naman din kami nagbibida-bidahan dito. Okay? Ang gawin natin, kasi talagang divide and conquer to. Nabanggit yan ni Mayor Baste nung na-interview din natin siya doon sa Duterte Street. Marami talagang gustong gumiba dahil nakikita nila yung pagmamahal ng taong bayan kay Inday Sara dahil 2028 is coming. 'Di ba? Marami na talagang bumabaliktad, marami ding sumisira. Ako, mga kababayan, wala akong mapapala dito dahil hindi ako tatakbo ng kung kahit anong pang barangay captain or what, wala. Okay? Hindi rin tayo nakikipag-contest sa ibang mga vloggers, mga newbies, or whatever. Wala pong contest ito. Okay? Dahil hindi ito tungkol sa akin, hindi tungkol kahit kanino man. At hindi ito usapin na kung sinong malakas kay Inday. Ang mga Duterte, ang tagal na yan sa politika. Hindi mo yan mauuto na mag-picture ka lang, okay na kami ni Inday, ganyan, ganyan. Ako nga, I have a lot of pictures eh. Pero hindi ko yan ginagamit na leverage para magbida-bidahan ako kasi si Marlica nandun, ganyan-ganyan. BS yan. I really don't care kung ma-recognize ako or hindi. Yan dapat ang ating tahakin na laban. Hindi tayo nagbida-bidahan dito para tayo ang bida kasi ikaw yung nauna sa dahig. No. Kaya tayo nandito para sa kay Pangulong Duterte, mabigyan natin sila ng moral support. Kaya nga po kami, ni Spokes Harry Roque, ay ako actually sa totoo lang, ang dami-dami kong ginagawa sa buhay. I don't have time to organize talaga. Kahit sa Amerika, ang dami. Miss Marlica, gumawa tayo ng ganito, ng ganyan. Sobrang busy ko. Ang dami nga. Yung San Francisco nga, hindi ko napuntahan. Dahil marami rin akong ginagawa sa buhay ko. Pero, nung nakita ko dito sa The Hague, na ang dami talagang supporters na nagbubuwis ng kanilang pera. Kasama na rin buhay kasi you'll never know. While nagta-travel ka, matalisod ka or something. Na-appreciate ko, hindi man ako part ng mga Duterte, na-appreciate ko lahat yung pagmamahal ng mga kababayan natin not only sa mga Duterte dahil pare-pareho tayo na gustong magkaroon ng maayos na Pilipinas. Okay? So, nakita namin dito na meron talagang masamang instrumento na gustong i-divide and conquer. Okay? Etong sitwasyon dito sa Europa. Dahil nakita ninyo, ang daming nagmamahal sa mga Duterte at ito ang ayaw makita ng mga bangag na pamilyang Marcos, Tambaloslos, Romualdez. So kayo naman po dyan na mga leaders, kung panakitaan man kayo ng mga magagaspang na pag-uugali, never mind them. Ignore. Huwag kayong magsawa na ipakita ang pagmamahal kay PRRD at sa sambayan ng Pilipino. Kasi once na nagpa-apekto tayo sa mga yan, hindi po yan sila ang apektado. Ang magiging apektado, ang
ating mahal na Pangulong Duterte. Dahil narinig nyo ang sabi ni Vice President Inday, yung mga pictures, videos natin ay ipinapakita kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Pinapakita nila through lawyers. Nagtanong pa nga si PRRD, 'di ba? Andiyan dyan pa ba sila? I don't know kung si Inday ba nagsabi noon, 'di ba? May tanong doon na nakalimutan ko lang sa dami ng pagtitipo natin. Nagtatanong si PRRD, nandiyan dyan pa daw ba sila? Tayo yun na mga supporters, lahat ng mga Pilipino. So kung papaapekto tayo sa mga epal sa buhay na gustong magbida-bidahan, whatsoever, gusto nila sila i-recognize and everything, talo ang laban natin. Ibig sabihin, nagwawagi ang mga demonyo sa Malacanang. Okay? Yun, lagi niyong isipin palangga. Kaya nga sa June, by the way, ang dami na nag-message sa akin, yung Paris, DDS Paris, Maisog, Germany, UK, at sino-sino pa, ang dami mga nag-text sa akin, grabe umusok, na they want to be part sa ating Independence Day celebration. Tentatively, June 15, ito po ay alay natin sa Pangulong Duterte. Ito ay very significant dahil araw ng kalayaan. Sana nga mabawi natin ang Pangulong Duterte sa araw ng kalayaan, but that's impossible. But ito ay simbolismo na hindi natin titigilan ang laban dito sa pagdukot nila kay PRRD. So this event, tentatively, sa June 15 ay inikayat namin ang lahat, hindi lang sa Europa, sa Amerika, 'di ba, na magpunta kayo dito dahil lagi naman may I think by that time, nandito si Congressman Pulong Duterte. Okay? Ito pong pagtitipo na ito, voluntary po uli ito. Wala pong bida dito. Lahat tayo bida. Kung ang Paris gusto nyo mag-present ng inyong kanta o music, cultural dance, whatsoever, dahil Independence Day, will give you platform. UK will give you platform. Italy will give you platform. Rome, wherever, lahat ay may participation. Talagang natin natin yung yung event na to, iaalay natin sa Pangulong Duterte at sa taong bayan. Ang daming nag-i-effort that we have to be grateful. Alam nyo, kung hindi man tayo, hindi nyo man gusto yung pagmumukha ko, that's understandable. 'Di ba? Dahil hindi nyo ako bet yung iba, okay lang yon. Pero, huwag nyo nang tignan yung mukha ko. Yung tignan na lang natin yung common goal natin. It's about for PRRD. Diba? Kasi ako po, kung gusto ko magbida-bidahan, magdakdak lang ako dito. Bida na ako, di ba? This is my channel. May nagsabi, why not June 14? Actually, pinag-uusapan pa, Hilda, pinag-uusapan pa namin 14 or 15, kaya nga tentative. Kasi may nagsabi na ang June 15 daw, dito sa Dahig, parang no noisy day, something like that. Kaya nga, we will let you know. Mayroon kaming dalawang mga palangga dito na pinapalakad namin about permit and venue. Lahat po kayo dito, kahit na hindi nyo ako gusto, you have group, this is not about me palangga, This is about PRRD. I want you guys to be part dito sa event na ito. Ako kasi ang event namin, pinagyayabang ko, ayoko nang may dead air. Lahat gusto ko pasok. Lahat ng bawat segundo, lahat yan dapat na i-entertain yung mga tao at nakakarinig tayo ng inspiring message sa iba't ibang mga speakers. At this time, hindi lang mga kilalang tao ang bibigyan natin ng chance na magsalita. We will give you a chance. Group leaders, bibigyan namin kayo ng chance. 5 minutes, mga ganyan. Kung may mga guest tayo, kasi kami ni Spokes Hari ay nag-i-invite na ng mga personalities from the Philippines. And I hope makarating sila, di ba? Dahil yung mga inimbita namin, mayroon naman silang perang pamasahe. We cannot afford naman pamasahean kayo. So ito talaga, kanya-kanya ito. Talagang bayanihan ito. Huwag din po kayo mag-i-expect. Okay? Yung mga talents, alam ko, hindi naman kayo nag-i-expect. Di ba? Na may mga honorarium, wala po kami pambigay sa inyo. Kasi kung gusto nyo, willing ninyo, dahil alam ko, mahal nyo naman ang laban na ito, so mag-participate kayo. Wala po dito na dahil ito'y gawa ni Marlica, ito'y gawa ni Gan. No. Lahat po dito mahalaga. So let's show support.
Kahit wala si Vice President Sara dito, dapat tuloy-tuloy. Hindi po pwede maputol yung ating support dahil may isang EPA lang. Hindi ito pwedeng maputol dahil may kumumpas na iharangan si Maharlika at si Harry Roque. Right? Hindi po dapat ganon. Ano daw? Palangga, pakigorgor. Ano daw? May gumagawa ang only comment. Okay. Sabi, ingat kayo dahil hindi si BBM at Lisa, okay, ang nag-i-spy, kundi si Aimino, pare-pareho lang yan sila. Pareho pa lang. Kampong chicken, yes. Alright. Ano sabi dito? Si Wency Cornejo, oo nga no? Oh, well, subukan natin, DDS yun. O, imbitahan natin, Wency Cornejo, sir, kani lang wala kaming pamasahe sa iyo. Alam ko may pera ka naman. Baka pwede kang pumunta dito at alam ko DDS ano ka, baka pwede kang pumunta dito at favorite ko pa naman yung kanta mo, di ba? Oh, sige. Bitayin natin, baka may nakakilala kay Wency. All right. Okay, ano pa ang mga eksena? Okay. Melchanko. Sabi ni Raven. Oo nga, so si Wency Cornejo solid. Yeah, sige. Sabi ni Dance, wag ka makinig sa mga political operators ni Mangga. Ba't naman ako makikinig sa kanila Palangga? Alam mo yan. Nasa Netherlands tayo at may freedom of speech. Actually, okay, may nalaman kami na may nagkumpas na talagang i-censor kami ni Spokes. Pero kailangan malaman namin kung sino yung taong yon. Okay? Baka punta din si Jimmy Bondok. O yun na nga napag-usapan namin. O sige, Sir Jimmy, Attorney Jimmy, sana pumunta ka at kumanta-kanta ka dito. Kailangan ng presensya mo. So, what else ang mga nangyayari ngayon? Okay, tignan natin. Recently, di ba, si Torre, ang sinasabi niya ay ipa-prioritize niya si Spokesari. So sabi dito sa balita, nakikipag-ugnayan na raw ang Philippine Police sa Interpol sa pag-aresto kay spokesperson Harry Roque. Ngayon, ang sabi dito sa press con ni Lagum, 'di ba? Ni Lagum Torre o Uling Torre, nakikipag-communicate na raw sila. Okay?